Again, I am reminding you, Kay kanang among makinig ka muna. Opo, sir. Makinig ka. Opo. Kahit na ikaw ay Haring Agila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon. Yung 19 pinaris kami ngayon. 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sir, Yes, Teresa? Mr. Chair. Nung kinasal siya, yung lalaki is 18. Apo. 18 ha? Ikaw? 15. Ha? 15. 15 siya noon, Mr. Chair. Please continue. Opo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay 15 ka ngayon, tama Oo. ba? So 14 ka nung ikinasal, ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at 14 years old ka noon, last year. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa kapihan, na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala kuno'y seremonya, kay dili man kuno siya pare. Naamam. Meron, Madam Senator. May seremonya. Kaminjo na mo paulion mi. Kay pahibawog among nanay, among ginikanan nga naminjo nami. Magpakuha mig ninang og ninong. Pagkahuman na magsayal mi. Diya magdamig buwak, magbaktas. Andali ha? Single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senyor Aguila, ang Magpares. magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Let me just quickly confirm yung ilang mga puntong ito sa isa namang adult na dating miyembro ng SBSI. Gusto ko pong tanungin si Mark Berhel Gaisano. Mark, kung maaari kang lumapit. Palihog. Mr. Chair, nakapag-oath din po si Mark Berhel Gaisano kanina. Mark, Tapos na po, ma'am. kinukumpirma mo ba na ikaw ay miyembro ng Agila, yung elite army ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At kailan ka po umalis sa kapihan? Last year, August 2022. Yung kapatid mo rin, ay ipinakasal ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. At ilang taon po yung kapatid nyo nung ipinakasal siya? 12 years old. So 12 years old. Kumbaga, dumaan din siya sa prosesong sinabi ni Elias Jane. Yes, ma'am. Mark, excuse me. Yes, Mr. Chair. Teresa. Pwede mo tanggalin muna para klaro sa microphone. Ha? Thank you. Okay, sir. Salamat. Salamat kaayo, Mr. Chair. At kinukumpirma mo ba yung kwento ni Elias Jane tungkol sa paano ginaganap yung kasalan dyan sa kapihan? Opo, ma'am. Kasi kami yung seguridad noon. Kaya saksi ako.
At ilang taon po yung mga babaeng ipinapakasal? 12 pataas, ma'am. Yung mga lalaki naman pong ipinakakasal? May 18 pataas, ma'am. Mark, ano naman po yung konseptong sinabi ni Elias J. na adyos? Kanang, ang ipa-interpret. Okay lang po magsariling lengguwahe and then papatulong po kami kay Attorney Ruth mag-translate. Kanang mag-adjust, ma'am, kanang dili sila magkasinabot sa iyang asawa o bana. Kanang waya mo musugot na kamo mag-sex na adjust na siya, ma'am. Yung adyos ay yung hindi magkakaintindihan yung husband at wife. At Yung hindi nagsisex, ma'am. hindi nagsisex, Your Honor. At anong ginagawa dun sa mga batang ayaw makipagtalik, ayaw makipag-sex o ayaw magpakasal? Pinipilit po talaga, ma'am, na sila ay ikasal. Ganun, ma'am. Tapos, kanang Relax ka lang, relax lang. Okay lang. Relax. ang bisag dili mo sugot ang minor de edad, ma'am, piliton gud sila na minjoon kay suko naman lagi na sa Dios. So, kahit na hindi mo pumapayag yung minor, pilit na kinakasal kasi sugo ng Diyos. So kahit umaayaw yung bata magpakasal, pinipilit siyang magpakasal. Yes, ma'am. Kasi may nayak naman gani ko yung nasaksihan, ma'am, na ang usa ka babae midagan. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay tumakbo. Tapos gigukod na mo sa kakauban na Agila Squad. Nya gigudod siya, ma'am. So we ran after her and we dragged her, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos, dinarag, anong nangyari? Kinasal talaga siya, sir. Ikasal siya, ikasal. So kinasal talaga sila. Tapos ang pagka magkasal, sir, sa tanan na pares ni Ja, person kay line by line man na siya, magunad sa ang babae magunad sa 12 up to 12 pataas, ang lalaki po 18 to pataas. Tapos magsisilik yan si Senior, Your Honor, si uban niya, si kasama niya si Janet Ahok, Roselia Sanico at saka si Karen Sanico. Andyan yan, sir. Sila, yung dalawang babae, sir, yan si Janet Ahok at si Roselia Ahok. Magsisilik sila ng babae at lalaki at tapos sasabihin nila ni Senyor na yan sila, Senyor, iparis mo, ganun. Tapos agree din si Senyor, sir. Narinig mo yung sinabi niya na kayo na nag-facilitate pagkasal ng mga bata. Dili ta tinuod, sir. Dili tinood. Dili. So we will go back to you later, ha? Pero kung totoo man niya sinasabi niya, kung gagawin yan sa anak mo, I don't know kung papayag ka. Sigurado kung hindi ka papayag. So we will go back to you. Please continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, klaro yung sinabi mo, Mark, na sina Ms. Janet, Ms. Rosalie, Ms. Karen ay nagre-rekomenda kay Senyor Aguila Opo, ma'am. doon sa pagpapares-pares, pagpili, pagpapares-pares. At usually, nag-a-agree si Senyor Aguila. Opo, ma'am. Nagang salamat, Mark. Baka may mga tanong pa kami sa iyo mamaya, pero ngayon pa lang salamat po sa inyong pagsagot. Mr. Chair, gusto ko naman pong tanungin si Elias Renz. Senator Risa, habang hindi pa Yes, Mr. makapasalita Chair. si Renz, ibalik ko lang muna si Mark. He will be ready in a while, Your Honor.
Yeah. Sige lang, Renz. Kaya ayos lang muna yan pag pwede na magsalita. Mark, Sir, yes, sir. nakita mo ba mga anak ni Janet Ahok doon sa loob? Yes, sir. Mismo may, yung anak niya na maliit, yung 12 years old, ay kasado na po. Kasado na? Yes, sir. Sa isang babae na minor de edad. Anak niya kinasal din? Yes, sir. Oh, Janet, sabi mo ayaw mo Ang pumayag pangalan ka. ng kanyang anak, sir, Jumong. At Jumong. saka yung babae, ano yun? Janet, may anak ka na Jomong. Pangalan? Naa, sir. How old na si Jomong? Sa karon mga 15. 15. Nung kinasal siya, anong edad niya? Dili man siya, sir, Minjo. Ha? Dili siya, Minjo, sir. Dili siya minjo. Oh, Sulti ni Mark, kasal daw. Kinasal. dili na tinuod, Nana sila sir. yung bata, isa, sir. Ha? May bata na. Yes, sir. O may anak na si Jomong, wala pa. Mahimo mo subay ko, anak, sir. Hindi, sagutin mo. May anak si Jomong, wala pa. Naa na siya anak, sir. Pero, waya siya nagminjo. Ahang isubay kung unsa ang sitwasyon, sir, pwede? Sige, sige. Ang ahong bata, sir, medyo na ani si Jai pagkasiawon gamay. Tungod sa social media nga ijang nakita sa sige gamit sa cellphone, ahong nabantayan agahong anak nga mura si Jai og naay pagkapalikirohon gamay. Okay, sige, palakiro. Ganito. Oh, anak pagkahitabuan, sir. Just answer my question. Laktob, sir. Imong naka- anak, si Jomong, 15 anyos karon dunay anak. Oh, sir, tinuod na. How old yung anak, yung apo mo, anak ni Jomong? How old? Mga mag 2 years na. 2 years na. Sinong mother? Si Matsay, sir. Saan si Matsa ngayon? Naa sa kapihan. Nasa kapihan. Paano sila nagkaanak na hindi sila kinasal? Dili man sila nagkasal, sir, tungod kay nag-uyab man sila. Ha? Nagkauyab ang maong mga bata o dito nagkahilamit sila. Nagkaanak sila, sir. O, nagkaanak ha? So, panindigan mo yan ha? Opo, sir. Ako, I'm just warning you. Kapag ikaw magsinungaling dito sa hearing na ito, pwede kitang i-cite in contempt at ikukulong kita. Opo, Ha? sir. That goes to everyone here. Ha? Huwag tayo magsinungaling. Dahil ang Opo, sir. purpose nitong hearing na ito, makamit natin ang katotohanan at justisya. Wala tayong dapat itago. Opo, Kaya sir. hindi ako mag-hesitate ha, na ipak-isite kayo ng contempt at ikulong kapag kayo magsinungaling. Buti yung klaro tayo para walang sisihan. Ha? Ulitin ko, Mark. Nakita mong kinasal yung anak ni Tahok? Yes, sir. Sino kasama niya kinasal? Madami sila, may mga minor de edad din. Sila yung pinakaunang kinasal na minor de edad, sir. So sino kayo nagsinungaling nga Janet Tahok? Si Mark o ikaw? Ha? Siguruhin mo mga sagot mo dahil as I have said, hindi ako mag-hesitate na ikulong kayo dito kapag kayo nagsinungaling. Dili man Sino ito nagsinungaling? Si Dili mga Mark o tukuan ikaw? sir mo accept kay nag-uyab man lagi sila. Ha? Wala may gikasal ni senyor, hila binagahong anak. Nagminjo sila, sir, ila ng kabubuton. Dili na pinagbutan ni senyor, labi na naho. Sino nagkasal? Mark, sa kanila? Si Senyor, sir. Si Senyor. Senyor Aguila. Senyor Aguila. Sumagot ka. Senyor Aguila. Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya sir, uya, di na tinuod. Kanang mga bata, naghambog na sir. Na ako'y witness nga Ayaw, kanang tudlo-tudlo. Inaog imong kamot, inaog kamot. Kami rin pwede magtudlo-tudlo diri. Inaog imong kamot. Sige, padayon. kanang mga kuwan nga ng mga bata naghambog na sir. Ato. Naghambog Ito na mga bata na ito, nagyayabang lang. Kay ang pakanan na si Dilito. Ha? Ano? Ang pakanan na si Dilito kay nanon siya kasuko sa abong grupo sa bayanihan. Ang layo,
layo mo ba? Nag-usap tayo dito sa anak ni Ahok. Bakit mo idadamay kagad itong si Kwan? Anong totoo ang ipasulti si Board Paperto Galanida. Mamaya na, I'm just asking you. Just answer me squarely. Kinasal mo ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Uya, hindi. Wala, hindi. Uya. I will go back to you later. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Mark. Thank you. Mukhang Thank you, may sir. mga batay sa testimonyang natanggap namin sa mga survivor, with victim survivors, mukhang mayroon ngang hindi nagsasabi ng totoo. For the record, Mr. Chair, yung anak ni Miss Janet, kahit belatedly, sabihin ko na lang, alias J, 12 po nung ikinasal. At yung asawa ni alias J ay 12 years old din nung ikinasal mula sa kanilang barangay. Ayon sa mga victim survivors, nagkakilala lang sila nung ikasal na sila. Tulad ng karanasan ni alias Jane. Di niya nobyo yung ipinakasal sa kanya, nakilala lang niya nung araw na yun mismo. Ayon sa mga victim survivors, pati si alias J, na anak ni Miss Janet. At ayon din sa aming mga victim survivors, sinabi daw ni Miss Janet sa ibang mga bata, bakit ayaw niyo pumayag? Anak ko nga kinasal. So, meron po talagang kailangang mga balikan na mga sagot nila sa ating mga tanong. Pero, balikan ko muna si alias Renz. Handa ka na ba, Renz, na mag-usap tayo dito sa harap ng Senate Committee? Okay na po. Sorry, kailangan ko Andam ipakita na yung... baka, Renz, nga mo atubang sa committee? Opo. Okay, salamat kaayo. Sorry lang na kailangan ko ipakita ulit yung video kanina. So, Renz, para lang ma-confirm namin, ilang taon ka na ba ngayon? Pila na mong edad? 12. 12, Your Honor. 12 years old ka. Ngayon, ang sinabi mo dun sa video na pinakita namin ulit kanina, at pinalabas ko nung privilege speech ko, sinabi mo doon, nakita mo mismo ang mga sako-sakong mga armas. Yung mga armas ba na yon, sako-sakong nakita mo, pekeng armas ba yon, Renz? Hindi. Hindi. So, totoong armas sila. O, katong pag-eleksyon. Noong election, Your Honor. So, nakita mo nung eleksyon, ang mga totoong armas. Props lang ba? Props lang ba yung mga armas na yon? Tinood na armas. Hindi daw, Your Honor, totoong armas. Totoong armas. Kaya ko tinatanong Renz ay dahil sinabi naman ni Mamerto Galanida sa isang interview na yung mga armas daw na yon ay peke lang. Tinood ka dyan armas kay nagay armas sa kuan o sa akong tatay si Sami. Totoong armas, Your Honor, may armas nga daw yung kanyang tiyohin na si Sammy. Okay, so yung tiyohin mo rin ay merong ganung armas, si Sir Sammy, na totoong armas. Renz, bakit ka nasa foxhole at paano ka nakakita ng sako-sakong armas? Dila to sa paksalaw nakita dito sa kuan mo bahay. Hindi daw sa Yung paksol niya nakita. Doon daw yung nakita niya sa bahay na nag-pass by yung sako-sakong armas, Your Honor. Sa bahay mismo nakita mo yung idinaang sako-sakong armas. Kaninong bahay yun? Ha? Kaginsang balay to. Sa Na- anong balay? bahay nila, Your Honor. Bahay ninyo. Opo. Bakit idinaan doon ang sako-sakong, kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? Ha? Gitrain ba kuno mo nga mahimong sundalo? Oo. Oo, Your Honor. 12 years old ka rin, tinetrain ka para maging sundalo? Opo. At nung nasa kapihan ka, tulad ng tanong ko kanina kay Elias Jane, nung nasa kapihan ka, nag-aaral ka ba? Wala.
So, tinetrain ka maging sundalo at 12 years old pero hindi ka nag-aaral. Oh, wala ko nag-aaral. Oh, hindi siya nag-aaral. Train kami dito sa kapihan. Trend na daw yan sa kapihan. Trend? Yes, Your Honor. Anong ibig sabihin, Renz, na trend yun sa kapihan? Unsay buti pasabot nga trend na sa kapihan, Ren. Sa barracks na mo magakot may kuan buhangin. Yatid Dutch. Sa barracks kasi daw nila is pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Barak, so lugar talaga ng sundalo or ng barracks, lugar ng pag-train para maging sundalo? Opo. At pinapakuha kayo ng buhangin? Oh, Para saan? para sa among barracks. Para sa barracks nila, Your Honor. Okay, so pinapakuha kayo ng buhangin para i-construct or para gamitin sa barracks. Oh, So, parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? Halos hindi ko na kailangang itanong. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? kay wala may eskwela sa karon bisag 12 yung edad. Di pagyabog ko ibubusuhat. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry, Ren, sorry. Mr. Chair. Sandali. Haring sa, Haring Aguila, Jerry Esquilario. Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong kapihan? Ano, sir? Totoo ba na itong mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan, hindi nyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung kanang pinakumbisya, Ha? pwede na kumbisya, sir. Magtagalog ka kay hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka magtagalog, nakita ko yung mga interview mo, ang galing mo magtagalog. Magtagalog ka. Gamay na, sir. Gamay na ako. Gawang Tagalog. O sige, kahit gamay lang, pilitin mo magtagalog. Paano? Sige nga. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan, kinukulong niya, tanaw na to ang kwan, sir. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Haring, Sorry po, si sorry Senyor Aguila sa mga bata? Sige, huwag ka na Salamat kaayo, Mr. maggamit, Chair. magturo. Ha? Sige, please continue. Kanang among kwan, sir, kanang among sa kapihan, suot kawas naman ng mga bata, sir. Suot kawas ng mga bata dito. Sword gawas. Ibig Oh. sabihin, labas-pasok. Oh, So, Renz, labas-pasok lang kayo doon. Pwede kayo makalabas anytime. Pwede kayo bumalik anytime. Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi daw. pwede mo na, sir, kay kanang amo sa kapihan, o pwede na sila mo gawas, bisag asa na sila pwede mo gawas. Di na tinuod, di lang isulti, sir. Okay, again, I am reminding you, Kay kanang among... makinig ka muna. Opo, sir. Makinig ka. Ay po. Kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Aguila. Ha? Huwag kang magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos, ay dapat lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling. Gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, ulitin ko. Again, for the record, mga bata ba, pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede, sir. Pwede. Walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil. Opo. Paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas?
Hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo. Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Sige lang. We will go back to you again later. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Siguro, pa-check po natin sa DepEd yung enrollment. At pwede talagang i-cite in contempt ng chair kapag hindi po nagsasabi ng totoo si Senyor Aguila. Yes, Senator Risa. Nandito man yung local chief executive, yung mayor. Mayor, anong sitwasyon doon, mga bata? Mga pag-aaral ng bata? Yung mga taga-kapihan ba, pwedeng bumaba doon sa mga eskwelahan sa baba? Pwede sila mag-aral? Sa good morning po, Senator. Sa Socorro, talagang binawalan nilang bumaba ang mga bata. At yung sa pag-aaral, no, massive during 2019, massive dropout of learners. Massive dropout? Dropout of learners from elementary high school. According to report to the DepEd, 800 plus yung learners na nag-drop out. So, Haring Aguila, sabi mga bata na hindi sila nakakalabas sa kapag-aral, sabi ng mayor, regardless wala akong pakialam sa local politics nyo doon. Haring Aguila, makinig ka muna. Wala akong pakialam sa local politics nyo doon kung meron kayong hindi pa kaintindihan sa politika. Ang akin dito yung kapakanan ng kabataan. Ha? Sinabi ni Mayor, wala daw pag-aaral sa mga bata doon, hindi makakalabas. Anong sagot mo ito ngayon? Nasa among counter affidavit, sir, kanay ilang record sa school. Hindi ko wala kung sa counter affidavit mo. Tinatanong kita ngayon dito. Opo. Open na hearing. Opo. Anong sagot mo? Saan, sir? Ha? Saan sa, sir? Yung sinasabi ni Mayor na ang mga bata hindi nakakapag-aral at masyadong bumaba yung enrollment doon dahil nga nandoon na sa kapihan ang mga bata. Yung totoo kasi, sir, yung sa 2019, nag-request me o nagkuhan mi o gusto mi nga makatukod og eskwelahan, gumikan kay ang kaladyo ang eskwelahan sa kuan sa Lanitag, Wala akong problema dyan, wala akong problema. Ang tanong ko lang kung nakakalabas sila sa kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa Oh, baba. yes, tinuod. Yes? Oh, gagawa sila. So, strike 2 ka na ha? Oo. Kanina, strike 1 ka dito. Oh. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Siguruhin natin ha, tama yung sinasabi natin. Ha? Haring Aguila, ayaw kong puno na yung kulungan namin sa baba. Marami doon. Nandoon yung mga kinulong. Ayaw ko na magkulong pa doon. Please, tell the truth. Ha? Huwag kang magtago-tago dahil kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Dahil ang Diyos, gusto ng Diyos, katotohanan ang lalabas sa hearing na ito. Ha? Prangkahan tayo. Ha? Lalabas ang katotohanan dapat. So kung yung version mo ang katotohanan, walang problema. As I've said, we're fair here. Wala kaming kinikilingan dito. Ang gusto na namin katotohanan. Kaya huwag niyo kami lukuhin dito. Ha? Hindi kami niyo pwedeng papaniwalain na katapusan na ng mundo bukas at kailangan umakyat tayong lahat doon sa kapihan para masave. Hindi niyo ako pwedeng mapapaniwala ng ganon. Kaya, please lang, magsabi tayo ng totoo dito. Haring Aguila,